Ipinaalam ni Wu Chuan na magsasagawa raw sila ng audit sa mga transaksyon ng Nanjing branch, sana raw ay maintindihan ni Zheng Minghong na kailangan nila itong gawin. Tumugon si Zheng Minghong nang wala raw siyang problema basta gawin lang ito sa tamang proseso. Sinabi ni Fang Ping na kapag daw isang ang cultist si Zhao Yu ay mayroon lang silang dalawang posibilidad. Maaaring isang araw talaga itong tunay na panatiko o maaaring nasuhulan lang ito para sumali. Narinig nga raw niya na matindi ang pagsuporta ng mga panatikong miyembro. Magagalit nga raw ang mga ito kapag ininsulto niya ang cult leader ng kinabibilangan ng mga itong kulto. Tingnan na nga lang daw nila kung ano ang magiging reaksyon ni Zhao Yu kapag ginawa na niya ito. Sinabi ni Wu Chuan na maaari nga raw nila itong subukan, wala pa nga raw gumagamit ng paraang ito para matukoy kung sino ang mga tunay na miyembro ng kulto. Sinimulan na agad ni Fang Ping ang kanyang pangiinsulto, sinabi niya na napakawalang kwenta raw ng cult leader ng kulto at isa raw itong mahinang nilalang. Nakumpirma ni Wu Chuan na malaki ang posibilidad na miyembro nga ng kulto si Liu He nang dahil sa naging reaksyon nito. Naisip niya na epektibo nga raw pala ang paraan na iminungkahi ng ating bida. Sinabihan ni Wu Chuan ang kanyang mga tauhan nang kuhanin daw ng mga ito si Liu He at isasalang daw ito sa masusing interogasyon. Nagparinig si Fang Ping nang mukhang hindi nga raw pala isang panatiko si Zhao Yu, ibig sabihin daw noon ay maaaring nasuhulan lang ito. Tinanong ni Zheng Minghong kung ano naman daw ang ebidensya na hawak ng ating bida. Binanggit niya na 8 taon na nga raw si Zhao Yu sa peak rank 6 kaya bakit naman daw ito magpapasuhol sa kulto. Sumagot si Fang Ping nang yun nga raw ang eksaktong dahilan, 8 taon na raw ito sa peak rank 6 kaya gustong-gusto na nitong maging isang Grandmaster. Nagtanong si Fang Ping kung kamusta na raw ang pagsasanay ni Zhao Yu, tinanong niya kung ayos lang ba raw ang vitality at mental strength nito. Tumugon si Zhao Yu nang sagad na raw ang kanyang vitality pero nasa katamtaman pa lang ang kanyang mental strength. Sinabi ni Fang Ping na pupusta raw siya na binibigyan ito ng drugs ng kulto para mapataas ang mental strength nito at yun din ang dahilan kung bakit ito napasali. Binanggit niya na makakaya raw ng mga naroong Grandmasters na ma-detect ang bakas ng anumang pills na ikinonsumo nito. Mariin naman itong itinanggi ni Zhao Yu at sinabi na puro lang daw herbs mula sa catacombs ang kanyang kinukonsumo. Maaaring nakapagkonsumo raw siya ng herbs na may kakayahang mapataas at ang kanyang mental strength, kaya kahit suriin pa raw ang kanyang hininga ay hindi rin ito maaaring gawing ebidensya. Sinabi ni Fang Ping na ngayon daw ay ipinapahiwatig na ni Zhao Yu na maaaring mayroon nga itong kinonsumo. Tinanong niya kung posible ba raw na basta na lang itong makakatagpo ng isang bagay na makakapagpataas ng mental strength. Tumugon si Zhao Yu nang nagbibigay lang daw siya ng maaaring posibilidad dahil maging siya raw ay wala ring alam kung mayroon ba siyang nakonsumo. Sinabi ni Fang Ping na may katwiran daw ang mga sagot ni Zhao Yu, at pinaniniwalaan na niya raw ito na wala itong kinonsumo na kahit na anong pills mula sa kulto. Pero hindi naman daw siya ang magdedesisyon, hindi naman daw lahat ay paniniwalaan ang mga sinabi nito. Binanggit ni Fang Ping na may isa pa raw posibilidad sa mga pangyayaring ito. Paano na nga lang daw kung hindi talaga nagmula sa kulto ang mga asasin na papatay sa kanya? Paano na nga lang daw kung ang pill company at weaponry company talaga ang nag-utos sa mga ito? Tinanong ni Zheng Minghong kung ano raw ang sinasabi ng ating bida at bakit naman daw nila ito aatakihin. Tumugon si Fang Ping ng posibilidad lang naman daw ito. Binanggit niya na ilang araw pa nga lang daw ang nakalilipas noong puntahan siya ng mga tao na nagpakilala na miyembro ng Catacombs Intelligence Department. Gusto nga raw siya ng mga itong papuntahin ng capital city para doon siya ng mga ito hiwain. Tinanong ni Zheng Minghong kung ano raw ang sinasabi ng ating bida na gusto siya ng mga itong hiwain, nagtatanong lang naman daw ang mga ito para mag-imbestiga. Tinanong ni Fang Ping si Grandmaster Zheng Minghong kung bakit daw nito alam ang totoong pakay ng mga bumisita sa kanya. Posible nga lang daw ito kung may nangyayaring sabuatan sa pagitan ng pill company nito at ng intelligence department. Nagpaliwanag si Zheng Minghong nang hindi naman daw itinatago ng kanilang gobyerno ang mga mahahalagang impormasyon sa mga gaya niyang Grandmaster, isa nga raw mahalagang impormasyon ang kakayahan ng ating bida na maitago ang orihinal nitong aura. Lumapit si Fang Ping kay Grandmaster Wu Chuan at sinabi na sa palagay niya raw ay hindi lang ito problema tungkol sa kulto. Naisip ng ating bida na madali niya raw na napakagat sa kanyang bitag si Zheng Minghong. Sinabihan ni Wu Chuan si Zheng Minghong nang nakakahiya raw ito sa pag-amin nito na namamakialam nga ito sa mga operasyon ng Intelligence Department.
Tumugon si Jing Minghong nang mayroon daw siyang paliwanag kung bakit niya ito ginawa. Bago niya ito sabihin ay tinanong niya muna ang ating bida kung alam ba raw nito ang mga kahihinatnan ng pagse-setup nito sa isang rank 8 Grandmaster. Sumagot si Fang Ping nang bakit niya daw ito ise-setup, nilinaw niya na mayroon naman daw siyang ebidensya. Binanggit niya rin na nagsimula nga raw ang gulong ito noong lumipad ang 10 Grandmaster ng Magic City para humingi ng aprobasyon sa Capital City sa gagawin nilang pagpapalaki ng kanilang produksyon. Alam naman daw nila na hindi pabor sa mga malalaking kumpanya ang galaw na ginawa ng kanilang universidad, kaya hindi rin daw siya ng mga ito masisisi kung maghinala siya na maaaring ang mga ito ang gustong magpaligpit sa kanya. Sinabihan ni Son Leking ang ating bida nang wag na raw nitong idamay ang weaponry company dahil wala raw silang kinalaman sa mga ganoong bagay. Sinabi ni Fang Ping na sa pagkakaalam daw niya ay laging nagtutulungan ang dalawang major company at halos nasa isa lang ang mga itong sakop ng operasyon. Hindi niya raw alam na magkabukod na pala ngayon ang weaponry at pill company. Tinanong ni Son Leking kung bakit hindi na lang daw matauhan ang Magic University at isantabi na ang plano ng mga itong maging isang independent vendor. Napaisip ang ating bida kung ano raw kaya ang maaari niyang gawin para mapakagat niya rin si Grandmaster Son Leking sa kanyang plano. Sinabi ni Fang Ping na kung ayaw raw talagang masangkot ng weaponry company ay maaari naman daw itong sumali sa pagsasagawa ng masusing investigasyon sa pill company lalo na't isa itong malaking issue. Tumugon si Son Leking nang kung isang araw talaga itong problema ay sakop na raw ito sa ilalim ng jurisdiksyon ng kanilang gobyerno at labas na raw dito ang Magic University. Nangatwiran si Fang Ping nang siya raw ang pangunahing biktima sa pangyayaring ito at humahanap lang daw siya ng hustisya. Pumayag na si Jing Minghong na magsagawa sa kanila ng investigasyon, pero tinanong niya ang ating bida kung may lakas ba raw ito ng loob na isa publiko ang anumang makukuha nitong impormasyon. Hindi ba raw ito nangangamba sa maaaring kahinatnan ng gagawin nito? Tumugon si Fang Ping nang aakuin niya raw ang lahat ng responsibilidad. Sinabi niya na masyado nga raw siyang nagtiwala sa kanyang sarili at hindi niya inasahan na makapangyarihan ang kanyang mga binabangga, bilang isang araw rank 5 ay mukhang magiging katapusan na niya. Nagparinig ang ating bida nang kapag daw namatay siya ay ipaalis na ng mga ito ang bagong polisiya ng Magic University at ibalik na ng mga ito ang mga transaksyon nila sa mga pill at weaponry company, mukhang sa pagkakataong ito raw ay ang panig na naman ng kasamaan ang nanalo. Naisip ni Fang Ping na bakit hindi pa raw siya tinutulungan ng mga isinama niyang Grandmaster, kung nakialam nga raw ang mga ito ay dapat kanina pang natapos ang kanilang negosasyon. Nagsalita na si Principal Wu Kuoshan at sinabihan ang ating bida nang mukhang natuto na raw ito ngayon ng leksyon. Isa nga lang daw itong rank 5 kaya hindi rin ito pakikinggan ng iba kahit ano pa man ang sabihin nito. Nagtaka si Fang Ping kung ano ang binabalak gawin ng kanilang principal. Sinabi ni Wu Kuoshan na kung hindi raw umeepekto ang ginagawa ng ating bida ay dapat may iba itong gawin. Manindigan daw ito kapag tinatawag ng sitwasyon, at kapag hindi pa raw umubra ay kailangan na nitong gumamit ng puwersa. Tinanong ni Jing Minghong si Wu Kuoshan kung ano raw ang gagawin nito. Binanggit ni Wu Kuoshan na ginawa raw ito ng kanyang estudyante dahil gusto nitong ilagay sa dalawang pangunahing kumpanya ang shares ng kanilang Magic University. Maaari naman daw itong maghintay na lang na madakip ang dalawang sangkot na pangalan at ipaubaya na ito sa mga otoridad, pero ginamit nga raw nito ang oportunidad na ito para makipagnegosasyon. Sinabi ni Son Leking na hindi raw dapat ganoon kumilos ang namumuno sa Magic University, kung gusto nga raw nitong magdisiplina ng estudyante ay doon niya na lang ito gawin sa kanilang universidad. Dinirekta na ni Wu Kuoshan ang dalawa para hindi na ang mga ito mga twiran, sinabi niya na bilhin nga raw ng mga ito ang shares ng Magic University at ang ilang shares ni Fang Ping sa pill company. Hindi raw ng mga ito kailangang magbayad ng cash, magbayad nga raw ang mga ito gamit ang pills at weapons na nagkakahalaga ng 200 bilyon. Napailing si Fang Ping sa presyo na binanggit ng kanilang prinsipal, dapat nga raw ay 1 trilyon agad ang hiningi nito. Sinabi ni Son Leking na papayag daw silang bilhin ng shares ng mga ito pero 50 milyon lang daw ang kanilang ibabayad dahil yun ang presyo ng merkado. Sinabihan ni Wu Chuan si Son Leking nang hindi raw sila nito maaaring baratin, gusto lang daw nilang makuha kung ano ang dapat na mapunta sa kanila. Nagmatigas si Jing Minghong at sinabihan si Wu Kuoshan nang dapat daw itong managot sa ginagawa nito ngayon. Nasaksihan ni Fang Ping kung paano natanggalan ng balat ang ulo ni Jing Minghong noong atakihin ito ng kanilang prinsipal.
Sinabi ni Wu Qiushan na hindi na raw niya mabilang kung ilan na sa kanilang mga instruktor at mga estudyante ang namatay sa loob ng catacombs. Wala nga raw silang sapat na resources noon para maibigay ang mga pangangailangan ng lahat ng kanilang mga martial artist, kaya bakit naman daw sila magiging sunod-sunuran sa mga malalaking kumpanya. Binanggit ni Wu Qiushan na wala man daw lakas ng loob si Fang Ping na gumamit ng ganoong paraan, ay hindi raw iyon nangangahulugan na palalampasin na niya lang ang mga ito. Sinabihan ni Wu Qiushan sina Zheng Minghong at Sun Leking nang ipadala na lang daw ng mga ito sa Magic University ang mga pills at weapons na nagkakahalaga ng 200 bilyon. Ipinaalam niya rin na simula raw ngayon ay titigil na sila sa pagsusupply ng mga raw material sa dalawang pangunahing kumpanya. Sinabi ni Principal Chen Yaoting na hindi raw ganoong kalaki ang hihingi ng kanilang Capital South University, gusto lang daw nilang makahingi ng mga production techniques at nang sa ganoon ay makagawa at makapagbenta na rin sila ng sarili nilang produkto. Ipinaalam ni Wang Jinyang na ganoon rin daw ang hihingi ng kanilang Nanjing University. Sinabi ni Zheng Minghong na mali raw ang pagkakakilala niya kay Wu Qiushan, masyado raw pala itong marahas. Binanggit ni Sun Leking na ginagawa lang naman daw nila kung ano ang mas makabubuti para sa kanilang kumpanya, hindi ba raw halos maihahantulad na rin sa kanila ang ginagawa ngayon ng Magic University. Tumugon si Wu Qiushan ng ano naman daw kung ganoon nga, sa pagdami raw ng kanilang resources ay sa paglakas din ng kanilang puwersa. Ang kanilang araw mga instruktor at mga estudyante ay makakaya ng makipaglaban hanggang sa katapusan. Ang kaibahan nga raw nila sa mga ito ay mamamatay sila ng may dignidad at hindi sila mabubuhay bilang mga duwag. Binanggit ni Fang Ping na nabenta raw nila sa halagang 200 bilyon ang kanilang shares. Tinanong niya kung ibig sabihin ba raw noon ay nagkakahalaga ng 15 bilyon ang shares na ibinigay sa kanya ni Advisor Lu Fenro. Tumugon si Principal Wu Qiushan nang kapag dumating na raw ang kanilang bayad ay makakatanggap raw ito ng 5 bilyon. Nagulat si Fang Ping sa halaga na binanggit ng kanilang prinsipal, tinanong niya kung bakit ganoon lang ang kanyang makukuha. Sumagot si Principal Wu Qiushan nang siya raw ang magdedesisyon dahil shares daw yun ng kanyang asawa. Nangatwiran si Fang Ping nang sa kanya na raw ito dahil ibinigay na raw ito sa kanya ni Advisor Lu Fenro, nagparinig rin siya kay Principal Wu Qiushan nang hindi ba raw hiwalay na naman ang mga ito. Sinabihan ni Wu Qiushan ng ating bida nang wag daw itong masyadong mahumaling sa pera. Isa pa nga lang daw itong rank 5 martial artist at hindi pa ganoong katibay ang pangangatawan nito para mag-cultivate ng golden bones. Tinanong niya ang ating bida kung paano raw nito naiisip na magsanay sa ganoong pamamaraan. Nagtanong si Fang Ping kung hindi ba raw siya maaaring bumili ng ilang energy fruit chunks para ma-develop niya ng maayos ang kanyang pangangatawan. Tumugon si Principal Wu Qiushan nang wala rin daw itong may tutulong. Tinanong niya ang ating bida kung may natitira pa ba raw itong energy essence. Sumagot si Fang Ping nang naubos na nga raw ang lahat ng ito. Pinayuhan ni Wu Qiushan ng ating bida nang maaari raw itong bumili ng ilang invincible matter mula sa mga golden bodies martial artist, at maaari rin daw itong magbabad sa pinaghalong energy essence at demon beast blood. Ang dalawang paraan nga raw na nabanggit niya ang maaaring gamitin ng ating bida para umabot na sa kalagitnaan ng golden body nito. Tinanong ni Fang Ping kung magkano naman daw ang magagastos niya sa mga ganoong paraan. Tumugon si Principal Wu Qiushan nang magbabayad daw ito ng 1 bilyon sa kada isang rank 8 na kukuhanin nito. Kapag daw idinagdag pa ang energy essence at demon beast blood ay kababaan na raw sa 10 bilyon ang kailangan nitong ihanda. Nagparinig si Fang Ping kung may Grandmaster ba raw na kilala si Principal Wu Qiushan na maaaring magbigay sa kanya ng libreng invincible matter. Tinanong ni Wu Qiushan kung gusto na ba raw talaga ng ating bida na maging isa na itong buto. Huminto na sa pangungulit si Fang Ping at sinabi na magbabayad nga raw siya. Pagkabalik nga raw nila sa campus ay gagamitin na niya ang lahat ng kikitain niya mula sa kanyang mga shares. Natuwa si Chen Yangxi noong makita niya na tuluyan nang nakarecover ang ating bida. Sinabi ni Wang Jing na mukhang isa na nga raw itong peak rank 5, hindi nga raw nasayang ang lahat ng gastos at hirap nito. Binanggit ni Yang Xiaoman na nagbayad daw si Fang Ping ng mga rank 8 Grandmaster para mapagaling ang mga tinamo nitong injuries. Sinabi ni Fu Changding na narinig daw niya na gumastos si Fang Ping ng 12 bilyon sa Demon Beast Blood kung saan ito nagbabad at sa 8 Grandmaster na inusap nito. Natuwa ang ating bida noong makita niya na malaki ang naging pagbabago sa kanyang lakas.
Naisip niya na ang kanyang araw halos 6,000 kal ay katumbas na ng vitality ng isang intermediate rank 6 at ang kanya naman daw mental strength ay malapit nang umabot sa 1,000 Hz. Kailangan ng araw niyang maging pamilyar agad sa kanyang panibagong lakas. Naisip din ni Fang Ping na sa rank 6 na raw ay kailangan niyang mahanap ang pintuan ng kanyang triple hitter, pero bagong araw ito ay may mas importante pa na dapat niyang unahin. Napagaling ng araw siya ng mga Grandmaster, pero bakit wala man lang daw ang mga itong ginawa para bumalik ang kanyang buhok? Pinigil ni Huang Jing ang kanyang pagtawa habang pinapaliwanag sa ating bida na napakahalaga raw ng invincible matter ng isang rank 8, sinabi niya na kusa rin naman daw itong tutubo. Iminungkahi ni Chen Yangxi na mag-shopping na lang daw sila mamaya nang masusuot nitong wig, tinanong niya rin kung maaari ba raw niyang hawakan ang ulo ng ating bida. Tumugon si Fang Ping nang hihintayin na lang daw niya na bumalik ito ng kusa. Sinabihan niya si Chen Yangxi nang magsanay na lang daw muna ito ng mag-isa dahil magiging busy pa raw siya sa mga susunod na araw para makapag-adjust agad siya sa panibago niyang lakas. Ipinaalam ni Huang Jing na kailangan daw bayaran ng ating bida ang nagastos ng kanilang universidad para matulungan ito. Dapat nga raw itong makapatay ng isang rank 8 demon beast at dalhin doon ang bangkay nito. Nangatwiran si Fang Ping nang gumamit lang daw siya ng kaunting dugo ng halimaw, pero ngayon daw ay isang buong bangkay na agad ang hinihingi ng mga ito. Pinaliwanag ni Huang Jing na hindi lang daw ito para mapalitan ang dugo na nagamit ng ating bida. Ang kanilang araw universidad ay nangangailangan ng demon beast blood para makagawa ng body strengthening pills at mga elixirs. Ang bungo at puso rin daw ng mga highly ranked beast ay ang mga ginagamit na materyales para makagawa ng mga godly weapon. Nahihirapan nga raw silang makakuha ng mga ganoong materyales dahil kadalasan na winawasak ng halimaw ang sarili nitong bungo at puso bago ito tuluyang mamatay. Hindi rin daw lahat ng bungo at puso ay nagtutugma kaya madalas na sa iisang halimaw din lang ang kanilang ginagamit para maiwasan nila ang mga ganoong problema. Mahirap daw talagang makagawa ng isang godly weapon kaya napakabihira lang ng mga ito. Naisip ni Fang Ping na kapag daw pala nakakuha siya ng mga ganoong materyales mula sa mga highly ranked demon beast ay mas makakagawa na sila ng mga malalakas na sandata. May biglang naalala ang ating bida kaya tinanong nito si Huang Jing kung makakaya ba raw nitong makapatay ng isang rank 7 demon beast. Tumugon si Huang Jing nang kumpiyansa raw siya na makakapatay siya ng isang elementary rank 7, pero mahihirapan daw siya kapag isa itong intermediate rank. Binanggit ng ating bida na plano raw niyang pumasok sa catacombs kasama si Qin Fengqing. Magnanakaw nga raw sila mula sa isang minahan na binabantayan ng isang rank 7 demon beast at iniisip niya kung makakaya ba raw nila itong patayin. Sa ganoong paraan nga raw ay makakakuha sila ng materyales mula sa isang highly ranked demon beast at makukuha rin nila ang laman ng minahan. Nagreklamo si Qin Fengqing at sinabihan ng ating bida nang wala raw silang usapan na isasama niya ito. Tumugon si Fang Ping nang maaari naman daw itong magpunta ng mag-isa. Pero kailangan pa raw nitong makahanap ng paraan para maging isa na agad itong rank 5. Marahil ay abutin pa raw ng 7 o 8 taon bago ito makarating sa ganoong rank. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida nang bakit ba raw lagi na lang siya nitong binubuli. Nagtanong si Fang Ping kung bakit ba raw napakaiyakin nito, naroon na rin naman daw ito kaya mas mabuti na sabihin na nito sa kanila ang mga nakalap nitong impormasyon. Pinaliwanag ni Qin Fengqing na nagmasid lang daw siya mula sa malayo at sa palagay niya raw ay hindi ganoong kalaki ang pagnanakawan nilang minahan, mukhang isa rin lang daw elementary rank 7 ang nagbabantay dito. Sinabi ni Huang Jing na maaari nga raw nilang subukan na patayin ito, hihiramin niya nga raw ang godly weapon ni Principal Wu Kuoshan bilang pag-iingat. Pumayag na si Qin Fengqing na sumama ang ating bida pero dapat daw sa pagkakataong ito ay 50-50 na ang kanilang partihan. Kapag daw dinaya pa siya ng ating bida ay magbibigti raw siya sa tapat ng pintuan nito at ito ang sisisihin niya sa kanyang pagkamatay. Tinanong ni Fang Ping kung bakit ba raw napakalupit ni Qin Fengqing sa sarili nito. Nainis si Qin Fengqing dahil mukhang inaamin na raw agad ng ating bida na balak na naman siya nitong gulangan. Iginiit ni Fang Ping na hindi niya raw ito gagawin. Sinabi niya rin na kahit ano pa raw ang kanilang makuha ay siya na raw ang magbibigay ng lahat ng mga materyales na kakailanganin ni Qin Fengqing para makapag-breakthrough na ito sa rank 5. Sinabi ni Qin Fengqing na hindi pa rin daw siya naniniwala sa ating bida, sa kalbong araw nitong ulo ay mas nagmumukha itong isang masamang kontrabida na gumagawa ng mga pandaraya.
Tinanong ni Fang Ping kung nakakita na ba raw si Qin Fengqing ng isang monghe, nagmumukha nga raw siya ngayong mabait at inosente nang dahil sa kalbo niyang ulo. Nagtanong rin siya kung natatakot ba raw si Qin Fengqing na sumama sa kanya dahil isa pa lang itong rank 4. Tinanong ni Qin Fengqing kung pinapalabas ba raw ng ating bida na isa siyang duwag. Sinabi ni Fang Ping na mas nakakatipid daw sa paggamit ng vitality ang pagiging kalbo. Mas napapabilis rin daw nito ang progreso ng pagsasanay at halos lahat ng kalbo ay alam ito. Tinanong ni Qin Fengqing kung may katotohanan ba raw ang sinasabi ng ating bida. Sumagot si Fang Ping nang sa palagay niya raw ay nadagdagan ng 1% ang bilis ng kanyang pagsasanay. Tinanong ni Fang Ping kung saan daw balak magpunta ni Qin Fengqing. Tumugon si Qin Fengqing nang wala na raw pakialam ang ating bida, binanggit niya rin ang ipinangako nito sa kanya na tutulungan siya nito na makarating sa rank 5. Kapag hindi nga raw ito tumupad sa kanilang usapan ay alam na nito kung ano ang mangyayari. Sinabi ni Fang Ping na hindi na raw kailangang mag-ahit ni Qin Fengqing ng ulo, gamitin na lang daw nito ang taglay nitong vitality para matanggal ang mga buhok nito. Tumugon si Qin Fengqing nang huwag daw umasa ang ating bida na paniniwalaan niya ito. Ikinwento ni Vice Principal Huang Jing na mapait daw ang nakaraan ni Qin Fengqing. Napakahusay nga raw ng ama ni Qin Fengqing at mabilis itong nakarating sa rank 5. Pero matapos nga raw noon ay agad din itong napatay ng isang assassin. Napakabata pa raw noon ni Qin Fengqing noong mamatay ang ama nito. Noong pumasok nga raw ito sa Magic University ay hindi ito kasing talino at kasing husay ng ibang mga estudyante kaya mabagal ang naging progreso nito. Pero kahit daw kulang ito sa talento ay nabawi niya naman ito sa sipag at sa kagustuhan na lumakas. Maraming oras nga raw ang ginugol nito sa cultivation kumpara sa mga iba nitong kasabayan, at kapag nauubusan daw ito ng vitality ay sinasanay naman ito ang kanyang mga martial arts techniques. Sinabihan ni Vice Principal Huang Jing ang ating bida nang huwag daw itong gagawa ng mga lubhang mapanganib kapag pumasok na ito sa loob ng catacombs, at ito na rin daw ang bahala kay Qin Fengqing. Tumugon si Fang Ping nang ang pagkakakilala niya raw kay Qin Fengqing ay mas lalo itong lumalakas kapag nahaharap ito sa problema, at agad din itong bumabangon kahit ilang beses pa itong bumagsak. Sa ganoong paraan nga raw ito lumalakas kaya mas mabuti na bigyan niya ito ng ilang mga problema. Sinabi ni Fang Ping na siya na raw ang bahala kay Qin Fengqing, sisiguraduhin niya raw na mabilis itong lalakas.